Isang maulang gabi po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Muli, narito ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng isang puso. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa taong pinag-alayan mo ng iyong buong mundo. Paano ka muling babangon kung ang mismong pundasyon ng iyong buhay ay winasak ng iyong sinisinta? Tapos na tayo, Sinaya. Ang mga salitang yon ay mas malamig pa kaysa sa buhos ng ulan na walang tigil na humahagupit sa kanilang mansyon. Mas matalim pa sa kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan. Tumama yon sa puso ni Sinaya na parang isang punyal, sinasaksak ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng 5 taon. Nakatayo siya sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kanilang portiko, basang-basa ang daster na suot, habang ang asawa niyang si Rabio de Villa ay kalmadong nakatayo sa tuyong bahagi. Ni isang patak ng ulan ay walang dumadampi sa mamahalin nitong damit. Ang 9 na buwang tiyan ni Sinaya ay tila isang malaking hadlang sa pagitan nila, isang paalala ng buhay na sabay nilang binuo, na ngayon ay gusto na nitong wasakin. Rabio, anong sinasabi mo? Nanginginig ang boses ni Sinaya. Pinipilit na huwag bumigay ang mga tuhod. Umuulan, malakas ang bagyo, at manganganak na ako anumang oras. Huwag ka namang magbiro ng ganito. Ngunit walang bakas ng pagbibiro sa mga mata ni Rabio. Tanging ang lamig ng isang estranghero. Hindi ako nagbibiro. Sagot nito. Ang boses ay kasing patag ng isang disyerto. Hindi na kita mahal. Hindi na kita kailangan. Isa kang pagkakamali. Bawat salita ay isang sampal. Naramdaman ni Sinaya ang pag-init ng kanyang mga mata habang namumuo ang mga luha. Nakikipag-agawan sa tubig ulan na nasa kanyang mukha. Hinawakan niya ang malaki niyang tiyan na para bang doon humuhugot ng lakas. Ang anak natin, Rabio. Paano ang anak natin? Isang mapaklang ng ngiti ang sumilay sa labi ni Rabio. Dumukot ito sa bulsa at naglabas ng isang makapal na bugkos ng pera. Inihagis niya iyon sa sahig na basa at kumalat ang mga papel na pera na parang mga basang dahon. Ayan, sapat na siguro yan para sa simula mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Pero ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito. Ang tanawin ng perang nakakalat sa kanyang paanan ay mas masakit pa sa anumang sampal. Pakiramdam niya, ang buong pagkatao niya, ang pagmamahal niya, ang anak na dinadala niya, ay binigyan lamang ng presyo. Hindi siya makapagsalita. Ang sakit sa kanyang dibdib ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang bawat hakbang palayo sa portiko, palayo sa lalaking minahal niya ng buong buhay, ay isang pahirap. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa kanya ay parang latigo. Nang makalabas siya ng malaking gate, doon lang niya naramdaman ang buong tindi ng bagyo. Ang hangin ay humahampas ng malakas, halos itulak siya patumba. Ang daan ay madilim. Tanging ang paminsan-minsang pagguhit ng kidlat ang nagbibigay liwanag. Wala siyang payong. Wala siyang dalang kahit ano, maliban sa damit na suot at sa buhay na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang mga alaala nila ni Rabio ay parang mga multong sumasayaw sa gitna ng ulan. Ang kanilang kasal, ang unang beses nilang nalaman na magkakaanak sila, ang mga pangako ng walang hanggan. Lahat ng iyon ay isa na lang na ngayong malaking kasinungalingan. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na naglalakad. Manhid na ang kanyang mga paa sa lamig. Ang kanyang buhok ay nakadikit na sa kanyang mukha at leeg. Ang bigat ng kanyang tiyan ay tila mas bumibigat sa bawat hakbang. At pagkatapos, naramdaman niya ito, isang matinding kirot sa kanyang balakang, kumalat pababa sa kanyang mga hita. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang tiyan at napasandal sa isang pader na basa. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang sarili.
Hindi pa ngayon, anak. Huwag muna ngayon. Ngunit sumunod ang isa pang paghilab, mas malakas, mas matagal. Napaluhod siya sa semento, hindi na makayanan ng sakit. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagtataksil. Mag-isa siya. Manganganak siyang mag-isa sa gitna ng isang bagyo. Sa gitna ng panlalabo ng kanyang paningin dahil sa pinaghalong luha at ulan, may natanaw siyang isang maliit na ilaw sa di kalayuan. Isang munting bahay na yari sa kahoy. Ang bintana nito ay nagliliwanag. Isang munting tuldok ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas. Gumapang siya. Kinaladkad ang sarili sa putikan at sa rumaragasang tubig baha. Bawat galaw ay isang impyerno. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Nang sa wakas ay marating niya ang maliit na gate. Sinubukan niyang sumigaw. Ngunit isang mahinang ungol lamang ang lumabas sa kanyang mga labi. Ginamit niya ang kanyang kamay para katukin ang pinto. Ngunit ang tunog ay nilalamon ng ingay ng bagyo. Naramdaman niya ang isa pang matinding paghilab at sa pagkakataong ito, isang sigaw ang kumawala sa kanya. At pagkatapos noon, kadiliman na lang ang bumalot sa kanya. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Nakita niya ang isang anino ng isang babae. Ang mukha nito ay puno ng pagkabigla at awa. At iyon na ang huli niyang nakita. Nagising si Sinaya sa amoy ng pinakuluang luya at sa pakiramdam ng isang malambot na kumot sa kanyang balat. Ang huling naaalala niya ay ang lamig ng semento at ang nakabibinging ingay ng bagyo. Ngayon, nasa loob siya ng isang maliit ngunit malinis na silid. Ang ulan ay mahina na lamang na pumapatak sa yero at ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na lampara sa tabi ng kama. Isang matandang babae na may mabait na muka at kulay pilak na buhok ang nag-aabot sa kanya ng isang tasa ng mainit na salabat. "Gising ka na pala, Hija," mahinahon nitong sabi. "Inumin mo ito, pampainit ng iyong katawan." Doon bumalik ang lahat. Ang pagtataboy ni Ravio, ang paglalakad sa ulan, ang sakit, ang sanggol ko. Nahihirapang bulong ni Sinaya, kasabay ng isa na namang matinding paghilab ng kanyang tiyan na halos magpabaluktot sa kanya sa kama. "Huwag kang mag-alala, Hija. Ako si Luningning. Nakita kita sa labas ng aking pinto," sabi ng matanda, na ngayon ay alam na niyang si Aling Ning. "At oo, paparating na ang iyong anghel. Huminga ka ng malalim. Sasamahan kita." At sa loob ng simpleng tahanan na iyon, sa gitna ng mga labi ng isang bagyo, nagsimula ang pinakamahirap ngunit pinakamakabuluhang laban sa buhay ni Sinaya. Walang doktor, walang mamahaling hospital suite, tanging ang mga kamay ni Aling Luningning na puno ng karanasan at ang mga salita nitong puno ng pag-asa. Bawat pag-iri ay halo-halong sakit at pighati. Sa bawat paghilab, nakikita niya ang malamig na mukha ni Ravio, naririnig niya ang mga salitang "tapos na tayo." Ngunit sa bawat pagkakataon, ang tinig ni Aling Ning ang bumubulong. "Sige pa, Hija, para sa anak mo. Malapit na." Hanggang sa matapos ang tila walang katapusang oras, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa munting silid. Dinaig nito ang tunog ng ulan sa labas. Ito ang pinakamagandang musikang narinig ni Sinaya sa buong buhay niya. Nakalagay sa kanyang mga braso ang isang maliit na nilalang, balot sa malinis na lampin. Ang lahat ng sakit, lahat ng pighati ay tila naglaho. Tinitigan niya ang munting mukha ng kanyang anak, ang maliliit nitong kamay, ang manipis nitong buhok. Sa isang iglap, ang mundong winasak ni Ravio ay nawala ng saysay. Dahil sa kanyang mga bisig, hawak niya ang isang buong bagong mundo. Isa siyang malusog na batang lalaki, nakangiting sabi ni Aling Ning, habang pinupunasan ang noo ni Sinaya. "Ano ang ipapangalan mo sa kanya?"
Tumingin si Sinaya sa kanyang anak na dahan-dahang iminulat ang mga mata. Sa gitna ng lahat ng kadilimang dinanas niya, ang batang ito ang kanyang liwanag. Sinag! Bulong niya, habang isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi niya. Luha hindi na ng pighati, kundi ng purong pagmamahal. Ang pangalan niya ay Sinag. Sa mga sumunod na oras, naramdaman ni Sinaya ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Kahit na nasa isang estrangherong bahay, mas naramdaman niyang nasa tahanan siya kaysa sa malamig na mansyon ni Ravio. Pinakain siya ni Aling Ning ng mainit na lugaw at pinatulog si Sinag sa isang improbisadong duyan. Habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na pagkakatulog ng kanyang anak, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Si Mama. Siguradong nag-aalala na ang kanyang ina. Hindi niya alam ang nangyari. Kapag nalaman niya, siguradong pupuntahan siya nito. Kailangan niya ang kanyang ina ngayon. Humingi siya ng pabor kay Aling Ning na ipahiram ang luma nitong cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype ang numero ng kanilang bahay sa probinsya. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses ang sumagot. Ma? Halos maiyak na sabi ni Sinaya. Mama, ako to, si Sina. Natahimik ang kabilang linya. Anong kailangan mo? Ang boses ng kanyang ina, si Amadia, ay walang emosyon. Malamig. Ma, nanganak na po ako. May apo na kayo, isang lalaki. Sabi ni Sinaya, puno ng pag-asang maririnig ang tuwa sa boses ng ina. Pinalayas po ako ni Ravio. Ma, wala po akong matuluyan. Pwede po ba akong umuwi muna dyan? Ang sumunod na sagot ay isang bombang sumira sa natitira pa niyang pag-asa. Wala kang pamilyang uwian dito, Sinaya. Matigas na sabi ni Amadia. Huwag mo na akong tatawagan pa. Huwag mo kaming idadamay sa gulo mo. Pinalaki kita para maging matalino, hindi para maging isang kahihiyan. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang telepono. Nabitawan ni Sinaya ang cellphone. Ang sakit ng pagtatakwil ng sarili niyang ina ay mas matindi pa sa sakit ng panganganak. Bakit? Paano nagawa sa kanya ito ng sarili niyang ina? Niyakap siya ni Aling Ning. Hinahagod ang kanyang likod habang humahagulgol siya ng walang tunog. May mga bagay na hindi natin kontrolado, Hija. Bulong nito. Ang mahalaga ngayon ay itong anghel sa tabi mo. Mula ngayon, kayong dalawa na ang magkasama at hindi kita iiwan. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanilang katahimikan. Nagkatinginan sila ni Aling Ning. Sino naman ang bibisita sa gitna ng ganitong panahon? Binuksan ni Aling Ning ang pinto at bumungad ang isang lalaking nakabarong may dalang itim na portfolio at mukhang propesyonal. Magandang araw po, formal na sabi ng lalaki. Hahanapin ko po sana si Ginang Sinaya Salcedo de Villa. Tumayo si Sinaya kahit nanghihina pa. Ako po, sagot niya. Lumapit ang lalaki at inilahad ang ilang dokumento. Pinadala po ako ni Ginoong Ravio de Villa. Ito po ang mga kasulatan para sa inyong diborsyo. Nakasaad din po rito na isusuko ninyo ang anumang karapatan sa lupang minana ninyo sa Laguna. At bilang kapalit, bibigyan kayo ni Ginoong de Villa ng buwanang sustento para sa bata. Nakatitig si Sinaya sa mga dokumentong nasa ibabaw ng maliit na lamesa ni Aling Ning. Ang mga salitang divorce petition, waiver of rights, at voluntary surrender ay tila mga halimaw na sumasayaw sa kanyang paningin. Handa siyang lamunin ng buo. Sa tabi ng mga papel ay ang natutulog niyang si Sinag, payapa at walang kamalay-malay, sa unos na kinakaharap ng kanyang ina. Ito na ba ang katapusan? Pagkatapos siyang itakwil ng asawa't ina, hahayaan na lang ba niyang kunin din ni Ravio ang nag-iisang bagay na maipapamana niya sa kanyang anak? Huwag, Hija! Basag ni Aling Ning sa kanyang pag-iisip. Ang boses nito ay mahinahon ngunit puno ng diin. Hinawakan nito ang kamay ni Sinaya. Hindi mo yan pipirmahan.
Hindi mo isusuko ang para sa inyo ng anak mo. Lalaban ka. Pero paano, Aling Ning? Nangihinang sagot ni Sinaya. Wala akong pera. Wala akong kakilala. Sino ang lalaban para sa akin? Mayroon, sabi ni Aling Ning. Ang mga matay may kakaibang kislap. May isang abogado sa bayan. Matalino, matapang, at higit sa lahat, nasa panig ng tama. Hindi siya basta-basta natatakot sa mayayaman at makapangyarihan. Ang pangalan niya ay Attorney Kaylan Montes. Ang pangalang iyon ay nagbigay ng isang munting kislap ng pag-asa sa puso ni Sinaya. Isang pag-aalinlangan ang sumunod. Isang katulad niya, isang babaeng pinalayas, at wala ni isang kusing. Pakikinggan kaya ng isang tanyag na abogado. Ngunit nang tumingin siya sa natutulog na mukha ni Sinag, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Napalitan iyon ng isang determinasyong hindi pa niya naramdaman kailanman. Hindi na ito para sa kanya. Ito ay para sa kinabukasan ng kanyang anak. Kinabukasan, suot ang hiniram na bestida mula kay Aling Ning at dala ang sobrang naglalaman ng mga dokumento. Tinahak ni Sinaya ang daan patungo sa law office ni Attorney Montes. Bawat hakbang ay tila may bigat. Ngunit ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay nagsasabing, "Laban." Ang opisina ay kabaligtaran ng lahat ng bagay na nakasanayan niya sa nakalipas na 2 araw. Malamig ang hangin mula sa aircon. Ang sahig na gawa sa marmol ay sobrang kintab na nasasalamin niya ang kanyang sariling anyo. Isang babaeng maputla, bahagyang magulo ang buhok at may bakas ng puyat at pag-iyak sa ilalim ng mga mata. Amoy mamahaling libro at bagong timplang kape ang hangin. Pakiramdam niya ay hindi siya kabilang sa lugar na iyon. "Good morning, ma'am. Do you have an appointment?" Tanong ng sekretaryang nakangiti ngunit professional. Wala po." Nauutal na sagot ni Sinaya. "Pero kailangan ko po talagang makausap si Attorney Montes. Emergency po." Siguro ay may nakita ang sekretarya sa kanyang mga mata. Isang desperasyon na hindi maitatago. Dahil pagkatapos ng isang mabilis na tawag sa intercom, sinabihan siyang pumasok. Ang opisina ni Kaylan Montes ay maluwag at napapalibutan ng mga estanteng puno ng libro. Nakaupo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany ang isang lalaking nasa mga 30 anyos, nakasuot ng puting polo na nakatupi ang manggas hanggang siko. Seryoso ang mukha nito, ngunit ang mga mata ay matalas. Tila kayang basahin ang kaluluwa ng sinumang kaharap. "Maupo ka, Ginang de Villa," sabi nito. Ang boses ay kalmado at formal. "Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo?" Nanginginig ang mga kamay ni Sinaya nang ilapag niya ang sobre sa mesa. "Gusto ko po sanang humingi ng tulong." Simula niya. Sa sumunod na kalahating oras, ikinuwento ni Sinaya ang lahat. Mula sa gabing pinalaya siya sa gitna ng bagyo hanggang sa pagsilang ni Sinag sa tulong ni Aling Ning, sa pagtatakwil ng sarili niyang ina, at sa pagdating ng abogado ni Ravio. Hindi siya umiyak. Ang mga luha niya ay tila naubos na. Ang tanging naroon ay isang tahimik ngunit nag-aapoy na galit at determinasyon. Sa buong pagkukwento niya, si Kaylan Montes ay nakikinig lamang. Walang emosyon ang kanyang mukha. Hindi man lang siya kumurap. Tila bawat salita ni Sinaya ay sinasala at sinusuri niya sa kanyang isipan. Nang matapos si Sinaya, katahimikan ang namayani. Kinuha ni Kaylan ang mga dokumento mula sa sobre. Binasa niya ang mga yon ng mabilis. Nang makita niya ang pangalang Ravio de Villa, may bahagyang nagbago sa kanyang panga. Isang halos hindi mapansing pagtiim, ngunit agad din yung nawala. "Ang lupang ito sa Laguna?" tanong niya. Itinuturo ang isang linya sa dokumento. "Ano ang halaga nito sa'yo?" "Pamana po iyon ng aking lola," sagot ni Sinaya. Sabi ni Ravio, wala raw itong halaga. Isa lang daw itong sakahan na walang patubig. Pero iyon na lang po ang natitira sa akin. Para kay Sinag. Tumango si Kaylan. Isinara ang folder
at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang ginagawa ng asawa mo ay ilegal. Hindi kanya pwedeng basta na lang palayasin at piliting isuko ang pag-aari mo ng walang tamang proseso, lalo na't kagagaling mo lang sa panganganak. Isang hininga na hindi na malayang pinipigil ni Sinaya ang kanyang pinakawalan. Ibig sabihin po, may pag-asa? Sa unang pagkakataon, isang bahagyang pagbabago ang nakita ni Sinaya sa mga mata ng abogado. Hindi isang nangiti, kundi isang kislap ng isang bagay na hindi niya matukoy, isang bagay na matigas at matatag na parang bakal. Laging may pag-asa. Sabi ni Kaylan, tinatanggap ko ang kaso mo. Pagkatapos noon, umalis si Sinaya sa opisina na may bagong pag-asa at lakas. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nagtiwala siya sa estrangherong abogado. Naiwan si Kaylan Montes sa kanyang opisina, nakatitig sa kawalan. Ang pangalang De Villa ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang drawer sa kanyang mesa. Mula sa ilalim ng mga papeles, kinuha niya ang isang luma at medyo kupas ng litrato. Isang masayang pamilya, isang ama, isang ina, at isang batang lalaki na nakangiti. Ang kanyang pamilya. Tinitigan niya ang litrato at ang kanyang mga mata na kanina'y kalmado ay nag-alab sa isang matagal ng kinikim-kim na galit. Ang apelyidong sumira sa kanila. Ang apelyidong nagpabagsak sa kanyang ama. At ngayon, pagkatapos ng maraming taon, inilagay ng tadhana sa kanyang mga kamay ang pagkakataong bawiin ng hustisya. Umuwi si Kaylan sa kanyang maliit, ngunit maayos na apartment na may mabigat na dibdib. Ang mukha ni Sinaya, ang tinig nito na puno ng kawalan ng pag-asa, ngunit may bahid ng determinasyon, ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Madali para sa kanya na kilalanin ang kasinungalingan sa mga salita ni Ravio De Villa. Kilala niya ang uri ng mga taong tulad nito. Ngunit may isang bagay na hindi niya makuha sa kwento ni Sinaya, ang tungkol sa lupain sa Laguna. Isang sakahan na walang patubig, bulong niya sa sarili habang nagtitimpla ng kape. Walang halaga. Kung wala ngang halaga, bakit kailangan ni Ravio na pilitin si Sinaya na isuko yon? Sa pagkakakilala niya sa reputasyon ng pamilya De Villa, hindi sila basta-basta nag-aaksaya ng oras at pera sa mga bagay na walang pakinabang. May mali dito. Kinuha niya ang kanyang laptop at sinimulang mag-log in sa mga secure database ng gobyerno na mayroon siyang access bilang isang abogado. Kailangan niyang suriin ang mga plano para sa pag-unlad ng probinsya. May mga usap-usapan noon tungkol sa isang malaking proyekto sa Laguna, isang bagong highway at isang economic zone, ngunit hindi pa ito kumpirmado. Habang nag-scroll siya sa mga mapa at mga zoning regulations, nakita niya ang isang preliminary development plan na inilabas ilang buwan na ang nakalilipas. Isang malaking linya ng kalsada ang nakalatag, isang national highway na magkokonekta sa mga pangunahing lungsod. At sa gitna ng planong iyon, sa isang lugar na madalas niyang daanan noong bata pa siya, ay isang pulang bilog na nakaturo sa isang partikular na lugar. Ang lugar na yon, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang ruta ng bagong highway ay eksaktong dadaan sa kung saan nakapwesto ang tinaguriang walang halagang lupain sa Laguna na minana ni Sinaya. Hindi lamang yon. Ang lupain ay nasa tamang lokasyon para maging sentro ng isang bagong commercial hub. Mula sa isang simpleng sakahan, ito ay magiging isang minahan ng ginto. Hindi niya ito sinasabi sa kanya. Bulong ni Kaylan, ang tinig ay puno ng pagkamangha at galit. Alam niya ang potensyal ng lupang iyon. Tiningnan niya ang mga personal na files ni Ravio De Villa na nakasave sa kanyang encrypted drive. Mayroon siyang mga contacts sa loob ng Bureau of Lands at sa ilang mga kumpanya ng real estate developers. Sa tulong ng mga impormasyong ito, mas mabilis niyang natunto ng katotohanan. Ang De Villa Holdings, sa pamamagitan ng mga proxy at shell corporations,
ay matagal nang nagbabantay sa lupain na yon. Sa katunayan, ilang beses na rin silang nagtangkang bilhin ito noong mga nakaraang taon, ngunit hindi nagtagumpay dahil sa pagtanggi ng pamilya ni Sinaya. Ngayong si Ravio na ang may hawak ng sitwasyon, ginamit niya ang kanyang kasal bilang paraan para makuha ito sa pinakamadali at pinakamadahas na paraan. Ang lupain ay hindi lamang isang sakahan. Ito ay isang kayamanang nakatago. Naghihintay lamang ng tamang panahon para matuklasan. At si Ravio, sa kanyang kasakiman, ay handang manira ng buhay para lamang makuha iyon. Isang pamilyar na kirot ang gumapang sa dibdib ni Kaylan. Ang imahe ng kanyang ama, ang mukha nitong puno ng kabiguan nang masira ang kanilang negosyo, ay bumalik sa kanyang alaala. Ang pamilya, De Villa. Hindi lamang ang ama ni Ravio, kundi ang buong angkan nito ay may malaking bahagi sa pagkawasak ng kanilang pamilya. Ang pagkuha ng lupa ni Sinaya ay hindi lamang isang kaso ng pandaraya sa isang kliyente. Ito ay isang paraan para sa kanya na harapin ang mga multo ng kanyang nakaraan. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at naglakad papunta sa bintana. Pinagmamasdan ang mga sasakyang dumaraan sa ibaba. Ang kalsadang yon ang magiging daan para sa kanyang paghihiganti. Ngunit hindi sa paraang iisipin ni Ravio. Hindi niya hahayaang magamit niya ang kanyang kapangyarihan para manakit pa ng iba. Dapat niyang sabihin agad kay Sinaya. Kailangan niyang malaman kung gaano kalaki ang halaga ng kanyang ipinaglalban. Kailangan niyang malaman na hindi lang ito tungkol sa pagiging biktima, kundi tungkol sa pagkuha ng isang napakalaking yaman na nararapat sa kanya at sa kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Sinaya. Hindi niya binanggit ang tungkol sa bagong highway o sa mga plano ng De Villa Holdings. Masyadong maaga pa para bigyan ito ng formal na pangalan. Sinaya, ang kanyang boses ay mas kalmado kaysa karaniwan, ngunit may kakaibang bigat. Nag-imbestiga na ako tungkol sa lupain mo sa Laguna. Narinig niya ang bahagyang paghinga ni Sinaya sa kabilang linya. Ano po ang nalaman ninyo, attorney? Hindi ito walang halaga, Sinaya, sabi ni Kaylan. Ang mga salita ay binibigkas ng dahan-dahan, tila bawat isa ay may mabigat na kahulugan. Sa katunayan, ito ay isang kayamanan. At si Ravio, alam niya iyon. Natahimik si Sinaya sa kabilang linya. Narinig niya ang mahinang paghikbi, ngunit hindi ito ng kalungkutan. Ito ay ng pagkamangha, ng pagkabigla, at ng isang bagong pag-asa na nagsisimulang sumibol sa kanyang puso. Kailangan mong huwag pumirma ng kahit ano, dagdag ni Kaylan. Malaki ang ipinaglalaban natin dito. Hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng hustisya para sa iyo, kundi pati na rin sa pagkuha ng nararapat para sa inyo ng anak mo. Ang mga salitang kayamanan, at alam niya yon, ay paulit-ulit na umaling-aungaw sa isipan ni Sinaya sa mga sumunod na araw. Ang dating bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting napalitan ng isang nag-aalab na apoy. Hindi na siya ang Sinayang iyak nang iyak sa isang sulok. Ang bawat pag-iyak ng kanyang anak na si Sinag ay nagsisilbing paalala na hindi siya pwedeng sumuko. Mayroon siyang isang kayamanan na kailangang protektahan at hindi lang ang lupa sa Laguna ang tinutukoy niya. Naging santuwaryo niya ang maliit na bahay ni Aling Ning. Sa gabi, kapag mahimbing nang natutulog si Sinag, ang maliit na lamesa sa kanilang sala ay nagiging kanyang study table. Ang ilaw mula sa solong bombilya ang nagsisilbing saksi sa kanyang pagpupursige. Pinadalhan siya ni Kayla ng mga libro at mga babasahin tungkol sa batas sa lupa, real estate development, at basic finance. Sa una, ang mga terminong tulad ng zoning ordinance, fair market value, at capital gains tax ay parang ibang lengguwahe sa kanya. Ngunit sa bawat pahinang binabasa niya, sa bawat salitang naiintindihan niya, pakiramdam niya ay unti-unti niyang binabawi ang kapangyarihang ninakaw sa kanya. Ang kanyang mukha, na dating laging nababalot ng lungkot,
ay nagkakaroon ngayon ng bagong liwanag, ang liwanag ng kaalaman. Hindi sapat na ako lang ang lumalaban para sa'yo, Sinaya. Sabi sa kanya ni Kaylan isang hapon nang dalawin sila nito. Kailangan mong maintindihan ang laban na ito para kapag kaharap mo na sila, alam mo ang iyong halaga. Naging regular ang pagbisita ni Kaylan. Hindi na lang siya ang abogado, naging guro at tagapayo na rin siya. Isang araw tinuruan siya nito kung paano makipagnegosasyon. Sige, subukan natin, sabi ni Kaylan. Umupo ito sa silyang kaharap niya. Ako ang real estate developer na gustong bilhin ang lupa mo sa murang halaga. Ikaw si Sinaya Salcedo, ang may-ari. Kumbinsihin mo ako. Nag-alinlangan si Sinaya. Attorney, hindi ko po yata kaya. Kaya mo. Matatag na sabi ni Kaylan. Isipin mo si Sinag. Magsimula ka. Huminga ng malalim si Sinaya. Ginoo, ang lupa ko po ay masyadong mahina. Putol ni Kaylan. Ulit, tumingin ka sa mata ko. Huwag kang matakot. Ikaw ang may hawak ng baraha. Ikaw ang may-ari ng kayamanan. Ulit. Sinubukan muli ni Sinaya. Sa pagkakataong ito ay may kaunting diin na sa boses. Paulit-ulit silang nag-practice. Itinutuwid ni Kaylan ang kanyang mga salita, ang kanyang postura, at tinuturuan siyang gamitin ang katahimikan bilang isang sandata. Sa bawat pagsubok, nararamdaman ni Sinaya ang paglaki ng kanyang kumpiyansa. Sa huling pagsubok, tinitigan niya si Kaylan ng diretso. Attorney, Ginoo, mariin niyang sabi. Ang lupa ko sa Laguna ay hindi lamang isang pirasong pag-aari. Ito ang kinabukasan ng anak ko. At ang kinabukasan niya ay hindi nabibili sa murang halaga. Kung interesado kayo, pag-usapan natin ang tamang presyo. Kung hindi, marami pang ibang kumakatok sa aking pinto. Isang dahan-dahang nawangiti ang sumilay sa labi ni Kaylan. Isang tunay na ngiti na ngayon lang nakita ni Sinaya. Isang ngiting umabot hanggang sa mga mata nito. Ayan na ang Sinayang kailangan nilang makilala. Natawa ng bahagya si Sinaya, isang tunog na matagal na ring hindi niya naririnig mula sa sarili. Sa pagtawa niyang iyon, isang hibla ng buhok ang nalaglag sa kanyang mukha. Biglang nawala ang nangiti ni Kaylan. Naging seryoso ang mukha nito. Dahan-dahan, iniangat nito ang kanyang kamay. Ang mundo ni Sinaya ay tila bumagal. Napanood niya ang paglapit ng kamay nito sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang magaspang, ngunit banayad na pagdampi ng mga daliri nito sa kanyang pisngi habang marahang isinusuklay ang suwail na buhok sa likod ng kanyang tainga. Natigilan sila pareho. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang napuno ng isang kuryenteng hindi niya maipaliwanag. Naamoy niya ang banayad na pabango ni Kaylan. Nakita niya ang bawat detalye sa mga mata nito. Mga matang puno ng paghanga at isang emosyon na hindi pa niya nakikita noon. Ang pagtibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Agad na binawi ni Kaylan ang kamay nito, tila napaso. Tumikim ito at tumingin sa ibang direksyon. Pasensya na, mahina nitong sabi. Oras na para umalis ako. May asikasuhin pa ako. Naiwan si Sinaya na nakaupo habang dinadama pa rin ang init na iniwan ng mga daliri ni Kaylan sa kanyang pisngi. Isang kakaibang kilig ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Makalipas ang ilang araw, habang namimili siya ng gulay sa maliit na palengke ng Bayan ng Pag-asa, isang pamilyar at kinamumuhian niyang boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Sinaya, ikaw na ba yan? Napahinto sa pagtibok ang puso ni Sinaya. Dahan-dahan siyang lumingon at bumungad sa kanya si Rabio. Nakasuot ng mamahaling damit, mukhang hindi nababagay sa simpleng palengke. At sa tabi nito, nakakapit sa braso niya, ay isang babaeng nakasuot ng hapit na bestida at mapulang kolorete, ang babaeng madalas niyang makita sa mga society pages. Ngumisi si Rabio, isang ngising puno ng pang-iinsulto. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Tiningnan ang kanyang simpleng duster at tsinelas.
Tingnan mo nga naman ang buhay. Nagmukha ka ng taga rito. Ito na ba ang bago mong palasyo? Nakatayo si Kaylan sa bintana ng kanyang opisina. Hawak ang telepono, nakalalagay lang ni Sinaya. Rinig na rinig niya ang panginginig sa boses nito habang ikinukwento ang nangyari sa palengke. Ang pang-iinsulto, ang pagmamaliit, ang pagpapakita ni Rabio ng bago nitong babae na tila isang tropeo. Bawat salita ni Sinaya ay parang gasolinang bumubuhos sa isang apoy na matagal nang nag-aalab sa loob niya. Attorney, nandyan pa po ba kayo? Tanong ni Sinaya sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nandito ako, Sinaya. Mabilis niyang sagot. Pilit na pinapakalma ang sariling boses. Huwag kang mag-alala. Huwag mong hayaang maapektuhan ka sa kanya. Tandaan mo, mas malakas ka na ngayon. Pagkatapos nilang mag-usap, ibinaba ni Kaylan ang telepono, ngunit hindi niya binitiwan. Ang mga daliri niya ay mahigpit na nakakuyom dito. Ang mga buto sa kanyang kamay ay halos lumitaw. Ang pangalang De Villa. Ang pamilyang iyon. Ang kanilang kayabangan. Bigla, hindi na siya si Attorney Kaylan Montes, ang respetadong abogado. Bumalik siya sa pagiging isang 15 taong gulang na batang lalaki. Nakatayo sa dilim ng pasilyo ng kanilang dating bahay. Pinapanood ang pagguho ng mundo ng kanyang ama. Ang hangin sa kanilang sala ay mabigat, puno ng amoy ng pagkatalo. Nakakalat sa mesa ang mga papeles ng bangko, mga notice of foreclosure, at mga liham mula sa mga abogado. Nakaupo ang kanyang ama, si Hector Montes, isang dating matagumpay na negosyante na ngayon ay mukhang tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Isang mamahaling kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Mula roon ay bumaba ang isang lalaking nasa 50 anyos, nakasuot ng eleganteng barong, makintab ang sapatos at may ngisi sa labi. Si Don Ricardo de Villa ang ama ni Rabio. Hector, amigo, bati nito. Ang boses ay puno ng huwad na pakikiramay habang pumapasok sa kanilang sala nang walang paanyaya. Inangat ng ama ni Kaylan ang kanyang ulo. Ang mga mata nito ay pula at pagod. Ricardo, bakit mo ginawa ito sa akin? Magkaibigan tayo. Kumpare kita. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Don Ricardo. Umupo ito sa tapat ng kanyang ama at ipinatong ang mga kamay sa mesa. Walang pagkakaibigan sa negosyo, Hector. You took a risk and you lost. Ganoon lang iyon kasimple. I offered to buy you out months ago, pero masyadong mataas ang pride mo. Hindi pride iyon, Ricardo. Iyon ang pinaghirapan ko. Sigaw ng kanyang ama. At ngayon, akin na ang pinaghirapan mo. Malamig na sagot ni Don Ricardo. Ang buong kumpanya mo, ang mga kontrata, pati na ang bahay na ito, lahat. Iyon ang presyo ng pagkakamali mo. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita ni Kaylan ang panginginig ng kanyang ama. Ang pagnanais nitong sumuntok, ngunit ang katawan ay tila wala ng lakas. Ang tanging nagawa nito ay mapayuko muli. Talunan. Tumayo si Don Ricardo, pinagpagan ang kanyang barong na parang may duming dumikit. Bago ito umalis, may sinabi itong hinding-hindi malilimutan ni Kaylan. Turuan mo ang anak mo, Hector. Sa mundong ito, may mga taong ipinanganak para maging tupa at may mga taong ipinanganak para maging lobo. Siguraduhin mong alam niya kung alin siya sa dalawa. Pagkaalis ng Don, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bahay. At pagkatapos ay isang tunog ng pagkabali, ang tunog ng isang lalaking tuluyang nawalan ng pag-asa. Iyon ang huling araw na nakita ni Kaylan ang kanyang ama na buo ang loob. Bumalik si Kaylan sa kasalukuyan. Ang kanyang paghinga ay malalim at mabigat. Tiningnan niya ang folder ng kaso ni Sinaya na nasa kanyang mesa. Hindi na ito isang simpleng folder. Isa na itong sandata. Isa itong pagkakataon.
Ang ginawa ni Ravio kay Sinaya, ang pagtataksil, ang kasakiman, ang pagmamaliit, ay hindi lang isang kaso. Ito ay isang pattern. Ito ang lason na dumadaloy sa dugo ng mga Devilla. Mga lobong laging naghahanap ng tupang malalamon. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkamali sila ng piniling biktima. Dahil ang tupang ito, si Sinaya, ay mayroon ng isang tagapagtanggol. At ang tagapagtanggol na ito ay isang lobo ring nagbabalat kayo. Naghihintay ng tamang panahon para manila. Kinuha niya ang folder at binuklat iyon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang determinasyong kasing tigas ng bakal. Hindi na ito tungkol sa isang kliyente. Hindi na rin ito tungkol sa lupa. Ito ay tungkol sa pagtutuwid ng isang pagkakamaling sinimulan maraming taon na ang nakalipas. Ito ay para sa kanyang ama, para kay Sinaya, at para sa hustisyang matagal nang ipinagkait. Habang nakatitig siya sa mga papeles, isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang tunog ng isang text message sa kanyang personal na telepono. Kinuha niya ito. Iniisip na baka isa lang ito sa kanyang mga kliyente. Ngunit ang mensahe ay mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. Isang litrato ang laman niyon. Isang litratong kuha mula sa malayo. Medyo malabo, ngunit malinaw pa rin kung sino ang nandoon. Si Sinaya, naglalakad sa labas ng bahay ni Aling Ning. Karga-karga ang maliit na sisinag. At sa ilalim ng litrato, isang maikling mensahe na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Tumigil ka na. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa kanila. Ang banta laban sa buhay niya at ni Sinag ang naging huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Ang takot na dulot ng litrato ay mabilis na napalitan ng isang matinding galit. Isang galit na hindi niya naramdaman noon. Hindi ito galit na nakakasira, kundi isang galit na nagbibigay lakas. Galit na nagsasabing, tama na, sobra na. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Mas masakit pa kaysa sa pagtataksil ni Ravio. Bakit ma? Bakit pati ikaw? Hindi na niya kayang mabuhay na may ganitong sugat sa kanyang puso. Kailangan niya ng kasagutan. Kahit pagaano ito kasakit. Kaya isang umaga, habang natutulog pa si Aling Ning, iniwan niya si Sinag sa pangangalaga nito. Nag-iwan siya ng isang maikling sulat at kaunting pera. Sumakay siya sa unang biyahe ng bus patungo sa kanilang probinsya. Bawat kilometrong nilalakbay ng bus palayo sa bayan ng Pag-asa ay isang kilometrong paglapit sa isang katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Nang marating niya ang kanilang lumang bahay, wala itong pinagbago. Ang mga halaman sa hardin ng kanyang ina ay alagang-alaga pa rin. Ang pintong kahoy ay tila naghihintay pa rin sa kanyang pagbabalik. Ngunit ang pakiramdam ay iba na. Malamig, banyaga. Kumatok siya ng 3 beses. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Ang kanyang ina, si Amadia, ay natigilan. Ang pagkabigla sa mga mata nito ay mabilis na napalitan ng takot at pag-iwas. Sinaya, anong ginagawa mo rito? Hindi na siya ang Sinayang nagmamakaawa sa telepono. Tinitigan niya ang kanyang ina ng diretso sa mata. Ang boses niya ay kalmado, ngunit matigas. Kailangan nating mag-usap, ma. Pumasok siya sa loob nang walang paanyaya. Ang pamilyar na amoy ng kanilang bahay ay nagdulot ng kirot sa kanyang puso. Umupo siya sa paborito nitong upuan sa sala at hinintay ang kanyang ina. Nanginginig na isinara ni Amadea ang pinto at humarap sa kanya. Hindi ito makatingin ng diretso. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng luma nitong duster. Ma, gusto kong malaman ang totoo. Simula ni Sinaya. Hindi ako naniniwalang ganoon kakasama para itakwil ang sarili mong anak at apo sa panahong pinakakailangan namin kayo. Mayroon bang bagay na hindi ko alam? Umiling si Amadea. Ang mga matay nagsisimula ng mamasa. Wala, Sinaya. Umalis ka na. Makakasama lang sa atin kung makita ka rito.
Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Giit ni Sinaya. Tumataas na ang boses. Pinalayas ako ng asawa ko. Nanganak ako sa sahig ng bahay ng isang estranghero. Itinakwil ako ng sarili kong ina. Ano pa bang masasama roon, ma? Sabihin mo sa akin. Doon na bumigay si Amadea. Napahagulgol ito. Isang tunog ng pinagsama-samang sakit, takot, at pagsisisi. Napaluhod ito sa sahig. Ang mga balikat ay nanginginig. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Nilapitan siya ni Sinaya. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting natutunaw. Napapalitan ng awa. Inalalayan niyang tumayo ang kanyang ina at inupo sa sofa. Ma, ano ang nangyari? Mahina niyang tanong. Sa gitna ng mga hikbi, nagsimulang magkwento si Amadea. Si Rabio, bago pa man kayo magpakasal, may nalaman siya. Isang sikreto ng pamilya natin, ng papa mo. Naikwento niyang ang kanyang yumaong ama, na kilala ni Sinaya bilang isang marangal na tao, ay nagkaroon pala ng isang malaking pagkakautang dahil sa pagsusugal bago ito mamatay. Isang utang na itinago ni Amadea sa lahat. At ang mas masama pa, ang pinagkakautangan nito ay isang pamilyang may masamang reputasyon sa kabilang bayan. Paano nalaman ni Ravio? Tanong ni Sinaya. Hindi ko alam kung paano, pero nalaman niya. Umiiyak na sagot ni Amadea. Isang linggo bago kanya palayasin, tinawagan niya ako. Sabi niya, kung hindi kita itatakwil, kung tutulungan kita, isisiwalat niya ang lahat. Ang utang, ang kahihiyan. Sisirain niya ang pangalan ng papa mo. Sisirain niya ang natitira nating dangal dito sa probinsya. Natakot ako, anak. Sobrang natakot ako. Niyakap ni Sinaya ang kanyang ina. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Hindi kalupitan ang nagtulak sa kanyang ina, kundi takot. Isa rin itong biktima na kulong sa masamang laro ni Ravio. Ang puot sa kanyang dibdib ay tuluyan ng naglaho at napalitan ng pagpapatawad. Shh! Tama na po, ma. Bulong niya habang hinahagod ang likod nito. Naiintindihan ko na po. Napatawad na kita. Nang kumalma na ang kanyang ina, may bigla itong naalala. Tumayo ito at pumasok sa kanyang silid. Pagbalik nito, may dala na itong isang maliit at maalikabok na baul na gawa sa kahoy. Noong mga unang taon ng pagsasama ninyo, may mga ipinatago sa akin si Ravio. Sabi ni Amadea habang pinupunasan ang takip ng baul. Mga papeles daw ng negosyo na ayaw niyang makita ng kanyang ama. Sabi niya, itago ko raw na mabuti. Hindi ko alam kung ano ang mga ito, pero marahil makakatulong ito sa iyo ngayon. Inilapag nito ang baul sa harapan ni Sinaya. Nanginginig ang mga kamay ni Sinaya nang buksan niya ang trangka nito. Ang laman ay hindi mga ordinaryong papeles. Ang laman ay mga ledger, mga bank statement at mga deed of sale na may mga pangalan at kumpanyang hindi pamilyar sa kanya. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang mga transaction ay questionable at ang mga petsa ay mula pa bago sila ikasal ni Ravio. Ito ang mga ebidensya ng mga pinakaunang pandaraya niya. Bumalik si Sinaya sa bayan ng Pag-asa, dala ang maliit na baul at isang pusong puno ng panibagong lakas. Ang pagpapatawad sa kanyang ina at ang mga ebidensyang hawak niya ay nagsilbing baluti. Sa unang pagkakataon, mula noong gabing umuulan, naramdaman niyang mayroon siyang kontrol. Pakiramdam niya, nagsisimula ng pumanig sa kanya ang tadhana. Ngunit ang pag-asang iyon ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang abala siya sa pagpapatulog kay Sinag, isang unipormadong lalaki ang kumatok sa pinto ng bahay ni Aling Ning. May inabot itong isang makapal na brown envelope. Nang buksan ito ni Sinaya, isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Nakatatak sa unang pahina ang mga salitang hindi niya inakalang mababasa niya. Petition for Sole Custody. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga nilalaman. Inaakusahan siya ni Ravio
Nakasaad doon na siya ay isang emotionally unstable na ina. Ginamit nitong ebidensya ang pag-alis niya sa mansyon na pinalabas nitong isang irrational act. Binanggit din nito ang kanyang lack of stable income at questionable living conditions sa bahay ni Aling Ning. Pinapalabas siyang isang pabaya at desperadang babae na hindi karapat-dapat mag-alaga ng sarili nitong anak. Binitawan niya ang mga papel na parang napapaso. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang anak niya, si Sinag, kinukuha sa kanya ni Ravio ang kanyang anak. Ang baul na puno ng ebidensya laban sa pagnanakaw ni Ravio ay tila nawalan ng silbi. Dahil ang laban na ito ay biglang naging mas personal, mas malupit. Kinabukasan, lumabas siya para bumili ng gatas, ngunit sa bawat tindahang madaanan niya, sa bawat diaryong nakasabit, isang mukha ang nakatitig sa kanya. Ang sarili niyang mukha sa isang litratong kuha noong masaya pa sila ni Ravio. At sa ibabaw nito, isang malaking headline na sumisigaw. Ang malungkot na kwento ng paglayas ng milyonaryong may bahay, si Sinaya de Villa. Biktima nga ba o isang inang may problema sa isip? Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan at kalahating katotohanan na pinalalabas na si Ravio ang biktima, isang mapagmahal na asawang iniwan ng isang asawang hindi matatag ang pag-iisip. May mga source na nagsasabing nakita siyang naglalakad-lakad na parang wala sa sarili at ang pagtira niya sa isang maliit na bahay ay patunay raw ng kanyang kawalan ng kakayahang mag-isip ng tama. Nabili niya ang dyaryo, ang mga kamay ay nanginginig sa galit at kahihiyan. Bawat salita ay isang dagitab na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ito pala ang plano ni Ravio. Hindi lang siya aalisin sa buhay nito, sisirain din siya nito sa mata ng lahat para masigurong hindi na siya makakabangon pa. Tumakbo siya pabalik sa bahay ni Aling Ning. Ang mga luha ay bumabagsak na sa kanyang mga pisngi. Ang mga tingin ng mga kapitbahay ay tila nagbago. Ang dating awa ay napalitan na ng pagdududa at tsismis. Ibinagsak niya ang sarili sa isang upuan. Ang dyaryo ay lukot na sa kanyang kamay. Ang pakiramdam ng kontrol na naramdaman niya, ilang araw lang ang nakalipas, ay ganap ng naglaho. Pinalitan ito ng isang pamilyar na pakiramdam. Ang pakiramdam ng pagiging maliit, walang lakas, at walang kalaban-laban. Tiningnan niya si Sinag na natutulog ng mahimbing sa duyan. Ang payapang mukha nito, ang tanging nagpapanatili sa kanya na huwag tuluyang bumigay. Paano niya ipaglalaban ang kanyang anak kung ang buong mundo ay pinapaniwala na isa siyang baliw? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang tao lang ang naisip niyang tawagan. Si Kaylan, siya ang kanyang tagapagtanggol, siya ang kanyang pag-asa. Nanginginig niyang kinuha ang telepono at nagdial. Sumagot ito sa pangalawang ring. Attorney, halos pabulong niyang sabi. Pinipigilan ang paghikbi. Nakita niyo na ba ang mga balita? Nakita ko na, Sinaya. Sagot ni Kaylan. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Huwag kang maniwala sa kahit anong nakasulat doon. Puro kasinungalingan yan. Magkita tayo bukas ng umaga. May plano ako. Ang mga salitang yon ay dapat nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit meron pa ring isang bahagi sa kanya na puno ng pagdududa. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Dinalaw niya si Aling Ning sa kalapit na kapilya para magdasal. Pag-uwi niya, mula sa di kalayuan, natanaw niya ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa tapat ng opisina ni Kaylan. Kahit gabi na. At nakita niya si Kaylan na kalalabas lang, kausap ang isang babae. Ang babae ay matangkad, maganda, at nakasuot ng isang eleganteng business suit. Nakangiti ito habang kausap si Kaylan at mukhang napakakomportable nila sa isa't isa. Sa isang sandali, inabot ng babae ang braso ni Kaylan at hinayaan lang ito ng abogado. Mukha silang malapit.
Isang matinding kirot ang biglang tumama sa puso ni Sinaya. Isang kirot na iba sa lahat ng naramdaman na niya. Hindi ito galit o pighati. Ito ay selos at takot. Paano kung pati si Kaylan ay may itinatago? Paano kung ang lahat ng ito ay isang laro lamang para sa kanya? Isang profesional na hamon, isang lumang galit sa mga divilya pero hindi talaga tungkol sa kanya? Paano kung sa huli, iiwan din siya nito? Tulad ng ginawa ng lahat. Dahan-dahan na siyang umatras pabalik sa dilim, ayaw niyang makita siya. Umuwi siya sa bahay ni Aling Ning na may dalang bagong bigat sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang kanyang anak na natutulog. Tinitigan niya ang baul na puno ng mga ebidensya. At tinitigan niya ang mga papeles ng custody case na nakapatong sa mesa. Pakiramdam niya ay napapaligiran siya ng mga pader na unti-unting lumalapit para durugin siya. Nawalan siya ng asawa, itinakwil siya ng ina, sinisiraan siya sa buong mundo. At ngayon, baka pati ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya ay may sarili ring mundo na hindi siya kabilang. Sa gabing iyon, naramdaman ni Sinaya na nag-iisa siya ng higit pa kailanman. Sa gabing iyon, naramdaman niyang lahat ay nawala. Hindi mapakali si Kaylan. Naramdaman niya ang bigat ng bawat segundong lumilipas. Ang boses ni Sinaya sa telepono kagabi, isang halo ng takot at pagod, ay parang kutsilyong tumatarok sa kanyang puso. Idagdag pa ang natanggap niyang banta. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ang mga divilya ay parang mga hayop na nasukol sa isang kanto. Mas lalo silang nagiging mapanganib. Maaga pa lang ay nasa opisina na siya. Kasama niya ang babaeng nakita ni Sinaya kagabi. Si Zara Dizon, isa sa pinakamagagaling na forensic accountant sa bansa at dati niyang kasamahan sa isang malaking law firm sa Makati. Siya ang alas na itinatago niya. Nakuha natin lahat kay Elle, sabi ni Zara habang inilalatag sa mesa ang isang folder na puno ng mga flowchart at mga spreadsheet. Money laundering, tax evasion, dummy corporations. Ang ebidensyang galing sa baul na bigay sa iyo ni Sinaya ang naging susi. It connected Ravio's old schemes to his current operations sa De Villa Holdings. Mayroon na tayong sapat para ikulong siya habang buhay. Tinitigan ni Kaylan ang mga dokumento. Ito na ang katibayang hinintay niya ng maraming taon. Ang pinal na pako sa kabaong ng mga divilya. Ngunit sa halip na makaramdam ng purong tagumpay, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang mga mata ni Sinaya na puno ng takot. Salamat, Zara. Malaking utang na loob ko ito sa'yo. Seryosong sabi ni Kaylan. Walang anuman. May sarili rin akong dahilan para pabagsakin ang mga buwayang tulad nila. Sagot ni Zara. Ang kailangan mo na lang gawin ay ihanda ang iyong kliyente. Magiging magulo ito. Pagkaalis ni Zara, agad na tinungo ni Kaylan ang bayan ng Pag-asa. Kailangan niyang makita si Sinaya. Kailangan niyang alisin ang takot na nakikita niya sa mga mata nito. Pagdating niya sa bahay ni Aling Ning, si Sinaya mismo ang nagbukas ng pinto. Ngunit hindi ang Sinayang puno ng pag-asa ang sumalubong sa kanya. Ang babaeng nasa harapan niya ay may pader na nakapalibot sa kanyang puso. Malamig ang mga mata nito at ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib, isang anyong nagtatanggol. Attorney, bati nito. Ang boses ay walang emosyon. May bago po bang balita? Sinaya, may problema ba? Tanong ni Kaylan, nararamdaman ang agwat sa pagitan nila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sinaya. Dapat po ba mayroon? Mukhang naging abala kayo kagabi. Doon naunawaan ni Kaylan. Nakita siya nitong kasama si Zara at sa estado ng pag-iisip ni Sinaya, sa lahat ng pinagdaanan niya, iisa lang ang interpretasyon nito. Isa na namang pagtataksil. Hindi siya nagsalita. Sa halip, pumasok siya sa loob. Inilapag ang kanyang briefcase sa mesa at binuksan ito. Inilabas niya ang folder na iniwan ni Zara. Sinaya! May gusto akong ipakita sa'yo, mahinahon niyang sabi.
At may gusto akong ipakilala sa'yo. Ipinakita niya ang mga dokumento. Ipinakita niya ang mga flowchart na nagpapakita kung paano inililipat ni Ravio ang pera. Ipinakita niya ang mga pangalan ng mga pekeng kumpanya. At ipinakita niya ang litrato ni Zara Dizon. Ang babaeng nakita mo kagabi ay si Zara Dizon. Paliwanag niya. Isa siyang financial investigator. Kinuha ko siya para tulungan tayong buuin ang kaso. Lihim kaming nagtatrabaho sa loob ng ilang linggo. Ang hawak natin ngayon, Sinaya, ay hindi lang ebidensya para bawiin ang lupa mo. Ito ang ebidensya para pabagsakin ang buong imperyo ni Ravio. Dahan-dahang tiningnan ni Sinaya ang mga papel. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Ang pader sa kanyang mga mata ay unti-unting gumuho at sa likod noon ay ang sakit at kahihiyan. Akala ko, nauutal niyang sabi, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo. Akala ko, iiwan mo na rin ako. Ang mga salitang yon ay tumama kay Kaylan ng mas malakas kaysa sa anumang suntok. Dito niya napagtanto na ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa hustisya. Tungkol ito sa pagbuo muli ng isang pusong winasak ng paulit-ulit. Hindi na napigilan ni Kaylan ang sarili. Nilapitan niya si Sinaya. Hinawakan niya ang mukha nito gamit ang dalawang kamay. Pinupunasan ng kanyang mga hinlalaki ang mga luhang bumabagsak sa mga pisngi nito. Makinig ka sa akin, Sinaya, sabi niya. Ang boses ay puno ng isang emosyong matagal na niyang itinataw. Hindi kita iiwan. Narinig mo ba? Hinding-hindi kita iiwan. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Tumingin si Sinaya sa kanyang mga mata at sa pagkakataong yon, wala nang anumang pagitan sa kanila. Tanging ang dalawang taong pinagbuklod ng sakit at ng isang hindi inaasahang pag-asa. Dahan-dahan, inilapit ni Kaylan ang kanyang mukha. Naramdaman niya ang mainit na hininga ni Sinaya. Nakita niya ang pagpikit ng mga mata nito. At sa katahimikan ng maliit na sala na yon, sa saliw ng mahinang pag-ugoy ng duyan ni Sinag, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi iyon isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pangako. Isang halik na nagsasabing, nandito ako. Isang halik na nagpapagaling ng mga sugat. Isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Nang maghiwalay sila, nakasandal ang noo nila sa isa't isa. Kapwa sila humihinga ng malalim. Biglang tumunog ang telepono ni Kaylan. Isang text message. Kinapa niya ito sa kanyang bulsa nang hindi inaalis ang tingin kay Sinaya. Binasa niya ang mensahe mula ito sa kanyang source sa loob ng De Villa Holdings. Urgent. Pinatawag ang biglaang shareholders meeting bukas ng umaga. Mukhang may malaking announcement si RV. Tumingin si Kaylan kay Sinaya. Ang lambot sa kanyang mga mata ay napalitan ng determinasyong kasing tigas ng bakal. Bukas na ang araw ng pagtutuos, sabi niya. Sinaya, handa ka na ba? Ang biyahe papunta sa pinakamataas na gusali sa Makati ay parang isang panaginip. Nakaupo si Sinaya sa loob ng komportableng sasakyan ni Kaylan, ngunit ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang tuhod ay nanlalamig. Ang puso niya ay kumakabog nang napakabilis, na tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Suot niya ang isang charcoal gray power suit na pinili ni Kaylan para sa kanya. Ang buhok niya ay nakatali sa isang eleganteng bun, at ang kanyang mukha ay mayroong makeup na nagpapatala sa kanyang mga panga. Sa salamin, halos hindi na niya makilala ang kanyang sarili. Wala na ang babaeng umiiyak sa gitna ng bagyo. Wala na ang babaeng nagmamakaawa ng pagmamahal. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, nandoon pa rin ang kaba, ang takot. Handa ka na ba? Tanong ni Kaylan. Ang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang buong atensyon ay nasa kanya. Huminga ng malalim si Sinaya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang litrato sa screen nito, ang natutulog na mukha ng kanyang anak na si Sinag. Ang kanyang liwanag, ang kanyang dahilan. Handa na, sabi niya. At sa pagkakataong yun, naniwala siya sa sarili niyang mga salita. Para sa kanya, handa ako.
Pagdating nila sa De Villa Holdings, ang pakiramdam ay tila pagpasok sa teritoryo ng kaaway. Ang lobby ay malawak, malamig, at napapalibutan ng salamin at bakal. Bawat taong nakakasalubong nila ay nakatingin sa kanila ng may pagtataka. Ngunit si Sinaya ay naglakad ng diretso. Ang mga mata ay nakatuon sa unahan, sa tabi ni Kaylan na dala-dala ang itim na briefcase na naglalaman ng kanilang mga sandata. Sa pinakamataas na palapag, sa labas ng boardroom, huminto sila. Rinig mula sa loob ang boses ni Rabio, puno ng kumpiyansa at yabang habang nagsasalita ito sa mga shareholder. Hinawakan ni Kaylan ang kamay ni Sinaya. Mainit ito, kabaligtaran ng sa kanya. Hindi ka nag-iisa, bulong nito. Nandito ako sa likod mo. Tumango si Sinaya, humigpit ang hawak sa kamay nito at pagkatapos ay binitawan ito. Kailangan niyang gawin ito ng mag-isa. Ang mahabang mesa na gawa sa dark mahogany ay napapalibutan ng mga seryosong mukha ng mga board member at investor, mga lalaki at babaeng sanay sa kapangyarihan. At sa dulo ng mesa, nakatayo si Ravio, ang hari, sa kanyang kastilyo. Nagtatawa ito sa isang biro na siya lang ang nakakaintindi habang ipinapakita ang isang graph nang di umano'y kita ng kumpanya. Sakto sa kanyang paghinto, isang kalmadong boses mula sa intercom ang pumutol sa pagsasalita ni Ravio. "Excuse me, Mr. De Villa. I'm sorry to interrupt." Kumunot ang noo ni Ravio na imbiyerna sa pagkaantala. "What is it?" Nag-alinlangan ang boses ng sekretarya. "Sir, may bago po tayong major shareholder na kararating lang." Isang mumunting bulungan ang kumalat sa buong silid. Si Ravio ay mukhang naguluhan. "Sino?" "Wala akong inaasahang bisita." At sa hudyat na yon, ang marahang tunog ng pagbukas ng dalawang malalaking pinto ay pumuno sa katahimikan. Lahat ng mga mata ay napalingon sa pinto. At doon, nakatayo si Sinaya. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang oras ay tila huminto. Bawat hakbang niya sa makapal na carpet papasok sa boardroom ay may bigat at layunin. Hindi niya pinansin ang mga gulat na mukha ng mga miyembro ng board. Hindi niya pinansin ang kanilang mga bulungan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, kay Ravio. Nakita niya ang dahan-dahang pagbabago sa mukha nito, ang pagkunot ng noo, ang panlalaki ng mga mata sa pagkabigla, ang dahan-dahang pag-awang ng kanyang bibig sa hindi makapaniwalang pagtataka. At nang sa wakas ay makilala siya nito, ang pagkabigla ay napalitan ng isang madilim na galit. Nagpatuloy sa paglakad si Sinaya hanggang sa marating niya ang isang bakanteng upuan malapit sa dulo ng mesa. Sa likuran niya, tahimik na pumasok si Kaylan, dala ang briefcase at tumayo sa isang sulok na parang isang anino, isang tahimik na tagabantay. Nabasag ang katahimikan nang mahanap muli ni Ravio ang kanyang boses. "Sinaya, anong ginagawa mo rito? This is a private meeting." Hindi siya sumagot. Sa halip, sa isang kilos na puno ng awtoridad na ikinagulat ng lahat, lalo na ng kanyang sarili, kinuha niya ang mikropono sa gitna ng mesa. Itinapat niya ito sa kanyang bibig. Ang kanyang puso ay kumakabog pa rin, ngunit ang kanyang boses, nang lumabas ito, ay matatag at walang bahid ng takot. "Magandang umaga sa inyong lahat." Ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako kay Ravio, na ngayon ay namumutla na. "Ako si Sinaya Salcedo, ang bago ninyong major shareholder, at naniniwala akong mayroon tayong ilang problemang pinansyal na kailangang linawin." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Pagkatapos ay kay Ravio, na ngayon ay nakatayo na, tila isang estatuwang unti-unting nagkakaroon ng bitak. Ang unang nakabawi ay si Ravio. Isang tawa, isang pilit at nerbyosong tawa, ang kumawala sa kanya. "Sinaya, Sinaya,
Ano na namang drama ito? Ladies and gentlemen, I apologize, sabi niya, bumaling sa mga miyembro ng board. Ang aking soon-to-be ex-wife ay medyo hindi maganda ang kalagayan ng pag-iisip. The stress of our separation must be getting to her. Iyon na yon, ang huling alas na hawak niya. Ang pagtawag sa kanya na baliw. Ngunit hindi na siya natinag. Tumingin siya kay Kaylan, isang bahagyang tango mula rito, ang tanging kailangan niya. Kung ang paghahanap ng katotohanan ay kabaliwan, kung gayon, ay malugod ko itong tatanggapin. Kalmadong sagot ni Sinaya. Attorney Montes, kung maaari. Iyon ang hudyat. Lumakad si Kaylan papunta sa harap, binuksan ang kanyang briefcase at ikinonekta ang isang laptop sa malaking screen sa likuran ni Ravio. Ang kaninang graph ng kita ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang komplikadong diagram, isang web ng mga kahon at linya na kumokonekta sa iisang pangalan sa gitna. Ravio de Villa. Magandang umaga. Formal na bati ni Kaylan. Para sa kaalaman ng lahat, ako si Attorney Kaylan Montes, ang legal counsel ni Ginang Sinaya Salcedo. At ang nakikita ninyo sa screen ay ang resulta ng aming masusing investigasyon sa mga creative na pamamaraan sa pananalapi ni Ginoong de Villa. Nag-umpisang magsalita si Kaylan. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Bawat salita ay isang martilyong pumupukpok sa bawat kasinungalingan ni Ravio. Ipinakita niya ang mga peking kumpanya, ang mga bank account sa ibang bansa, ang pera ng De Villa Holdings na inililipat sa mga personal na proyekto ni Ravio. Ang kaninang bulungan ay napalitan ng isang kolektibong paghinga ng pagkabigla. This is absurd! Gawa-gawa lang ang lahat ng yan. Sigaw ni Ravio. Ang mukha ay namumula na sa galit. Talaga ba, Ginoong De Villa? Tanong ni Kaylan. Hindi man lang nagbabago ang tono. Pagkatapos ay lumingon siya kay Sinaya. Sinaya ang baul. Tumayo si Sinaya, lumakad siya papunta sa kinatatayuan ni Kaylan at kinuha mula sa briefcase ang ilang luma. At naninilaw ng mga dokumento, ang mga ledger na galing sa baul ng kanyang ina. Ang mga ito, sabi ni Sinaya, ang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa buong silid, ay mga ebidensya ng mga pinakauna niyang pandaraya. Bago pa man niya ako makilala, bago pa man ang De Villa Holdings, ang kasakiman ay hindi nagsimula sa akin. Matagal na itong nasa dugo niya. Inilapag niya ang mga ledger sa mesa, isa-isa. Ang tunog ng bawat paglapag ng papel ay parang isang hatol. Doon na tuluyang nawala ang kontrol ni Ravio. Sinungaling! Magnanakaw! How dare you use my family's old records against me? Sumugod ito na parang aagawin ang mga papel, ngunit mabilis itong napigilan ng isa sa mga security guard ng building na naalarma na sa nangyayari. Sir, please calm down, sabi ng guard. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga miyembro ng board ay nakatayo na, ang mga mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Ang tiwalang ibinigay nila kay Rayo ay nagdurog na parang salamin. At sa gitna ng kaguluhan, muling bumukas ang pinto ng boardroom. Ngunit hindi na ito ang sekretarya. Dalawang unipormadong pulis ang pumasok, ang kanilang mga sapatos ay gumagawa ng mabibigat na tunog sa sahig. Tahimik at may awtoridad, lumapit sila sa kinatatayuan ni Ravio. Ravio de Villa, tanong ng isa sa mga pulis. You are under arrest for multiple counts of fraud and money laundering. You have the right to remain silent. Ang buong mundo ni Ravio ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng hindi makapaniwalang takot, habang ipinupusasan ang kanyang mga kamay sa likod. Ang malamig na bakal ng posas ay kumalansing sa katahimikan, isang tunog ng hustisya. Habang dinadala siya palabas ng mga pulis, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang tao, si Sinaya. Nagtama ang kanilang mga paningin sa huling pagkakataon. Walang galit sa mga mata ni Sinaya. Wala ng puot. Ang nakita ni Ravio ay isang bagay na mas masakit pa roon. Awa. At sa likod ng awang iyon,
Isang bagay na mas nakakatakot para sa kanya. Kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong tuluyan ng nakalaya. Isang tingin lang iyon, ngunit iyon na ang nagsilbing tuldok sa kanilang kwento. Pagkatapos ay tumalikod na si Sinaya. Nang maisara na ang pinto at si Rabio ay wala na, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ang laban ay tapos na. Nilapitan siya ni Kaylan. Isang maliit na ngiti ang nasa labi nito, isang ngiti ng tagumpay at ginhawa. Mahinahon nitong hinawakan ng kamay ni Sinaya. Tapos na, Sinaya. Nakuha na natin ang hustisya. Tumingin si Sinaya sa labas ng malaking bintana sa mga gusali ng Makati na sumasalamin sa sikat ng araw. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng isang napakabigat na tinik. Malaya na siya. Malaya na sila ni Sinag. Hinarap niya si Kaylan. Ang puso niya ay puno ng pasasalamat at isang bagong simula ng pag-ibig. Handa ka na ba? Tanong nito sa kanya. Ang boses ay puno ng init. Para sa bagong simula? Manano. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating malamig na simoy ng Disyembre ay napalitan na ng mainit na yakap ng tag-araw. Ngunit para kay Sinaya, ang tunay na init ay nagmumula sa bagong buhay na kanyang itinayo mula sa abo ng kanyang nakaraan. Nakatayo siya sa gitna ng isang construction site. Suot ang isang puting polo shirt, maoong at isang dilaw na hard hat na may nakasulat na Sinag-araw Realty. Ang alikabok at ang ingay ng mga martilyo ay musika sa kanyang pandinig. Tinitingnan niya ang mga blueprint na nakalatag sa isang lamesa habang kausap ang kanyang project engineer. Siguraduhin nating may sapat na green space, engineer. Sabi niya, itinuturo ang isang bahagi ng plano. Gusto kong maging isang komunidad ito, hindi lang basta isang subdivision, isang lugar kung saan pwedeng lumaki ng masaya ang mga bata. Masusunod po, Ma'am Sinaya, magalang na sagot ng engineer. Habang pinagmamasdan niya ang mga trabahador na nagbubuhos ng semento para sa pundasyon ng unang bahay, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan, ang alaala ng kanyang sarili, basang-basa sa ulan, nakaluhod sa malamig na semento, nag-iisa at walang pag-asa. Napangiti siya ng bahagya. Ang babaeng iyon ay tila isang tao mula sa ibang buhay. Ang pundasyong winasak ni Rabio ay napalitan na ng isang pundasyong mas matibay dahil ito'y itinayo niya gamit ang sarili niyang lakas at pangarap. Ang Sinag-araw Realty, ang kumpanyang ipinangalan niya sa kanyang anak, ay mabilis na umuunlad. Ang lupa sa Laguna, na dating simbolo ng kasakiman at pandaraya, ay ngayon ay simbolo na ng pag-asa at panibagong simula. Pag-uwi niya sa bago nilang bahay, isang modernong tahanan na nakatayo mismo sa gilid ng lupang kanyang dinidevelop, naabutan niya ang isang eksenang hindi niya kailanman pinangarap na posible. Sa kanilang maluwag na kusina, nagtatawanan ng kanyang ina na si Amadea at si Aling Ning habang naghahanda ng hapunan. Ang dalawang babaeng naging ina niya sa magkaibang paraan ay naging matalik na magkaibigan. Sa sala naman, si Kaylan ay nakaluhod sa sahig, habang ang tumatawang si Sinag, na ngayon ay isa ng malusog at bibong sanggol, ay nakasakay sa kanyang likod. "Faster, Papa Kaylan! Faster!" Sigaw ng munting bata, kahit hindi pa nito mabigkas ng tama ang mga salita. "Papa Kaylan!" Ang tawag na yon ay nagpapadala pa rin ng kakaibang init sa puso ni Sinaya. Si Kaylan ay hindi lang naging kanyang abogado at kasintahan. Naging ama ito sa kanyang anak sa lahat ng paraang hindi nagawa ni Rabio. "Mukhang masaya ang mga alaga ko nakangiting sabi ni Sinaya. Napalingon si Kaylan, ang mukha ay puno ng pagmamahal. "Welcome home, boss." Biro nito. Ang hapunan nila ay puno ng kwentuhan at halakhakan. Isang pamilya, hindi man perpekto sa dugo, ngunit binuo ng pagmamahal, pagpapatawad, at pangalawang pagkakataon. Tiningnan ni Sinaya ang bawat isa sa kanila. Si Aling Ning na nagligtas sa kanya,
Ang kanyang ina na natutong lumaban sa takot, si Kayla na nagturo sa kanya kung paano lumaban, at si Sinag na nagbigay sa kanya ng dahilan para lumaban. Ang kanyang puso ay napuno ng isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng anumang pera. Pagkatapos ng hapunan, habang natutulog na ang lahat, tumayo sila ni Kaylan sa kanilang beranda. Tanaw ang libu-libong bituin sa kalangitan ng Laguna. Ang hangin ay sariwa, malayo sa polusyon ng syudad. Niyakap siya ni Kaylan mula sa likod. Ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. "Anong iniisip mo?" Mahina nitong tanong. "Lahat," sagot ni Sinaya, isinandal ang ulo sa dibdib nito. "At wala. Masaya lang ako. Tahimik." Ang balita tungkol kay Ravio ay paminsan-minsan pa ring lumalabas. Napatunayan siyang guilty sa lahat ng kaso at nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang De Villa Holdings ay bumagsak at binili ng ibang kumpanya. Ngunit sa tuwing naririnig niya ang mga iyon, wala na siyang nararamdamang galit o tuwa. Tanging isang pakiramdam ng pagtanggap. Dahil sa huli, naunawaan niya. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang taong nanakit sa'yo. Ang tunay na hustisya ay hindi ang paghihiganti. Ang tunay na tagumpay ay ang kapayapaang nararamdaman niya sa sandaling iyon. Ang yakap ng lalaking tunay na nagmamahal sa kanya, ang tunog ng mahimbing na paghinga ng kanyang anak sa silid, at ang katiyakan na anuman ang dalhin ng bukas, kaya na niyang harapin ito. Hindi na siya ang reynang itinapon mula sa isang pekeng kastilyo. Siya na ngayon ang arkitekto ng sarili niyang kaharian. At dito, sa ilalim ng mga bituin, sa piling ng kanyang pamilya, nahanap niya ang kanyang tunay na tahanan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinaya, isang kwentong nagpapatunay na kahit gaano pa kadilim ang unos na dumating sa ating buhay, laging may sisikat na araw ng pag-asa. Ang pinakamalaking aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay ito. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa paghihiganti, kundi sa kakayahang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagpapabagsak ng iba, kundi sa pagbuo muli ng ating sariling buhay at paghahanap ng kapayapaan at kaligayahan sa kabila ng lahat ng sakit. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Sinaya at Kaylan. Sana po ay may napulot kayong inspirasyon at aral. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Paki-comment po sa ibaba kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Kwento ba ng LDR? Isang forbidden love? O isang nakakakilig na second chance romance? Ang inyong mga komento po ang aming gabay. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,